utak mo, kaya agad, hindi ka pa titigil. Eh, paano wala yung ang paningalan? Gusto niya, baby. Korte paningalan yung mukha mo, baby ka pa na, baby. Ano, ikaw naman ng kape? Ayaw ko. Umpisa ka na naman, ha? Ayaw ba siya? Hindi ko kikukuha. Ayaw ba? Ano ba yan? Kukuha na ako. Kapag tumundilan ko yung dalo. Dali ka. Aba? Bakit tulog eh? Ako Mariasi, hindi ka pa pababangon. Hindi lang ako ng tatlo. Ang gabi mo lang. Isa. Dalawa. Dalawa at kalahati. Bakit ba? Tignan mo ako, nangarap na ako. Eh, naman ako gabi. Ating gabi na naikabang ko jeepney. Basta matulog ka ulit kung gusto mo. Bigyan mo lang sa akin ng pamalengke na makalis na ako. Nilagay ko yung kinita ko kagabi doon sa paminggala. Ano? Yung 45 centimo? Pwede ka pumatamilengke yun? Uy, yun lang kinita ko eh. Teka nga. Ako ba talaga niloloko mo? Bakit yun naman kita? Ito inalas ako eh. Oo, siguro nga. Nagtatapaw mo na ako ng pera ngayon. Tatapuan. Oo, marahil
lang ako. Baka may ba? Hirap na hirap ka na sa amin, yun. Talaga ito sa... Bakit ano nangyayari dito? Wala ako. Meron na. Wala. Meron. Ano nga yun? Hirap na ako dito sa bahay. Ginagaling pa ako. Ano naman ang ginawa ng lalaki ito? Wala akong kinita eh. Nag-iiyak na yan. Eh, bakit sa mo dinalaking ito mo? Binili ko ng generator eh. Kaya nga ako napuyat kagabi dahil nasiraan ako eh. Ito ba yung sinasabi mo, Eddie? Oo. Ano ka ba naman, Cedler? Kung ganun eh, hindi pa totoo lahat ang panatang ko sa'yo. Para sa akin, walang mahalaga kung hindi ang kaligayahan ni Rosemary. Totoo, Ed? Totoong totoo. Oo, Ed. House Nita! Nasabi ko na nga ba sa sika-sika na rin mauwi ang mga usapan yan eh. Hindi ba kayo ngayon mag-asawa sa mga kapitahay? Kaya aga-aga ba ngayon kayo ng pangalan? Aray, aray. Ito yun ay, sumasakit na naman yung marayuman niyo. Ba't kayo bumababa? Kaya paano narinig ko baka yan yung mag-asawa? At saka, sa pa nga pala, Eddie, umaalis sana Eddie kung pumunta ka ng beste. Nagilit ko ng tilo yun, hindi nagiyuma. Hindi ako magpapahilot. Ipakikidala ko lamang sa yung pera na pagbilang ko sa alahas. Oo, igala lang mas tugatok na katira yun eh. Sige, samahan mo ako sa galit ko kung bilang pera. Magbibis ako na. Sinyang gabi mo. Ano pa inaantay mo? Ano, sige, maglaro ka na. Kaya mo, laro ako kahit na nagugutom pa ako. Ito kung batang hindi na nasanay sa hindi pagkain eh. Siyempre, kakain mo na bago maglaro. Eh, bakit hindi ka kumain? Kaya kakain, wala naman yung pamangalan natin. Problema mo na yan. Gutom na ako. Tumigil ka na. Mabigang. Kung bibili ko na ng almusal. Pag bibili ng almusal, wala nga tayong pera eh. Umutang ako kay kumpare, ang pinautang. Nag-awa na yung balang. Oo, may sabong pa naman bukas eh. Pero ba siya, kung masyado ang malakad mong utang, may naka naman magbayad. Ano, tumigil ka na? Alis-ay ka. Oo, makakain ka. Sa labas. Ano ba sa labas? Sa ating gawin, ang ambos. Kanina sa mga atiselya. Eh, saan pa? Ito lang eh. Masyado kang maluhot. Ital mo, almusal pa eh. Alis na po. No? Mamamatay na ako sa gutom. Sige, mamatay ka muna dyan ha. At ako na muna kakain. Dadama na ako, hindi pa ako mamamatay. Nakakahiya kay Mang Benson. Ipinangako ko pa naman na dadaling ko yung 250 ngayon. Dahil may kompromiso yung tao. Nakakahiya nga ako. Saka maaaring mag-alala ho yun. Ayun na nga. Magalaman ka po, wala eh. Ang tatang! Meron pa ba nandito ng almusal natin? Mag-take na. Meron pang sinaga tsokolate dyan sa labas. Kayo ta. Alis mo ng almusal ang tatang natin. Oo nga, nagalutan na ako. Matagal ko na sinabi kay Eddie na mag-alaga ng aso. Bakit ka pala eh? Meron bang nangyaring nakawan dito? Wala ko naman. Para lang isa ako, walang sino mang makapasok dito sa abog-abog. Mabuti nga ako. Umalis yata si Eddie. Umasada ng utang. Hindi muna kayo. Nalimutan mo ako yung perang pinadadala sa kanya eh. Magkano ba yan saan dadali? 250 pesos utang, dadaling kay Mang Bestre. Kailangan pa naman ni Mang Bestre ngayon ng pera mo. 250 na naman. Eh, kailan pa ako sinumpong na luma. Masyadong malilimot yung si Eddie ngayon eh. Dahil may ganti na nga. Paano kaya mabulit mo gawin? Kung gusto ninyo na, ako na ang magdadala. Tang! Dali mo, malapit na nga. Alam mo ba kung saan nakatira si Mang Bestre? Hindi ko kilala yun eh. 250 baka magkabi. Tang! Gagamit din na nga. Kung gusto mo na kumain na lang.
yata kayo tinatanong. Tinatanong ko lang ho, yung perang nakalimutan ni Edith. Sa gulong-gulo kayo eh. 250 piso mang nano. Sinumpong lang ako na Roma, kaya pinakailangan ko na loob si Eddie na kumari siya na sana maghatid. Kalimutan naman ni Edith. Oho. Kailangan pa naman ito ni Ma'am Destre. Nakakaya kung hindi ko ihatid ito ngayon. Kaya nga ho, lalo na kung merong kompromisong babayaran si Ma'am Destre. Yun na nga ako, inaalala ko eh. Alam naman ninyo, Mang Nano, kung gaano kahirap ang lumakad ng ganito may sumpong na reuma. Ewan ko ho, hindi pa naman ako ganong katandaan eh. Ibig niya sabihin eh. Ibig kong sabihin eh, marahil ay kilala ko yung besting yan. Baka kayo... Nakasama yata. Bakit ito ingay? Bigla sinumpong na rayuma eh. Mahirap ang ganito. Huwag na ho kayong lumabas na yun, Inay. Hindi yun ninyo kaya. Mahirap na ipagpaliban ng pagdadala ng pera sa Ma'am Destre. Lalabas ako kahiya-hiya. Sisira sila yung pagbibempak na alaha. Kung gusto ninyo, ako na lang magdadala. Hindi mo kilala. Hindi mo alam kung saan nakatira. Sa bagay, alam ko ang bahay ni Ma'am Destre. Siya nga utang? Oo. Gusto sana maghandog ng aking tulong. Lamang, inaalala kong baka hindi magtiwala sa akin ng biyanan mo. Ha? So bakit naman kayo nagsalita ng kanya, Mang Nano? Isang mahirap na tulad ko, bihirang taong magtitiwala. Lalo na sa isang malaking talagang katulad niya. Yan naman ho ang... Lalo na kayo balay. Ako ba'y kanin niyo? Alam ko, diskumpiyado kayo sa akin. Ang tatang naman. Hindi ho totoo yun. Ito pa naman ang pagkakataong inaantay ko na ako'y dumamay sa inyo balay. Ngunit, Totoo nga ho nito. Ako nahihiyang mag-importa sa inyo eh. kung ganun ho Di pa dala na ninyo. baka naman ho napipilitan lang kayo. Mang Nano, kung ano sinasabi eh. Yung nga naman, Tang. Isa ka pa dyan, ka pa rin walang tiwala sa akin eh. Ang tatang naman. Kung ayaw mo dali na, hindi na bali. Pero wala akong sinasabing ganun balay. Ito, 250 yan. Ilanin mo. Aha. Tama nga, 250. Pag-iingatan na niyo, ha? Oo nga ba, usong-uso nga yung mga hold-uppers, saka yung broad daylight, I tell you. Diba naman tanda kung ito'y pagkakabihan mo pa yan? Ako naman bahala. Yan na rito, paalam na po. Salamat, ha? Huwag ka siya. Eddie! Sinapit mo ako. Gusto mong biro na na. Hindi lang kita nakadali. Ganun. Seryoso, masama na. Hindi naman ako makakapaniwala isang kamukha mo papasok sa kanyang hanap buhay. Hindi naman ako naghahanap buhay eh. Uy, ano? Bingo ko ng fraternity sa aming estilahan. Ito'y upang ipakilala ang katapatan at katapangan. So, paano magiging tapat isang mga banda? Matapos maisagawa ng malilit ang pangaharap, sinutuli naman sa nakuta ang anumang bagay na nakuta. Walang labis, wag kulang. Oo. Kagaya mo halimbawa, pagkatapos kitang hinolda, tatanong ko kung saan ka nakatira. At anong pangalan mo? Magugulat ka pa siguro kapag ka isinuli ko sa iyong pera. Ang bihira din naman yung fraternity niya. Kaya naman puro exclusive lang ang papi doon. Hindi ako pwede sumapit sa kanyang fraternity. Ano? Ayoko rin nga sana eh. Pero yung girlfriend ko, kasapi ron, ayoko naman matawag niya akong tuwag. Talaga din naman, palintik ang takbo ngayon ng pag-ibig. Isang helmet lang naman ang kailangan ko eh. Teka, mahalik kitang tulungan sa bagay na yan. Talaga? Oo, may pera ako sa bahay. Kukunin ko sandali ha.
Yan mo ko baka sa Marilis, ako hulgatin mo ha. Arigato! Punta ka lang, Pepe ha. Okay. Ating bayad lang. Mga magulo, kasi baba. Pero naman bayad to. Hindi akin to. Lalo na sa ito, pinabibigay ka mang best-stress. Hindi na rin ako ibigay ko agad eh. Sana kung atin na yan, nilagay natin na tayo, no? Sana nga. Pero pa naman tupada na yun sa Marilis eh. Hindi kaya mo muna. Naluloko ka ba? Ayaw ko sira ng pagtitiwala sa akin ni Aling Rosa. Hindi naman kayo sigurado yung matatayo ah. Huwag mo akong binigay bata ka. Dati naman na yung ginagawa yun eh. Sabi mo ba nga sa akin? Abilidad. Kung manalo ka, saba mo na lang sa hindi ko mambis ng pera. Hindi mo, dami ang pera niya, no? Kung manalo ka siguro, marami na ang pera mapupunod niyo. Baka matalo eh. Hindi ka tingnan, kasi nawala ang pera. Tanda-tanda kong tumawala ng pera. Sino ang maniniwala? Tunag, Bakit ka? palagay mo na hoda. Hindi ko nakasalan. Hindi mo wala si Ari Rosa. Bakit hindi naniniwala? Ay, siyempre, tatanong mo ba't hindi ka lumaban? Hindi sabihin kong lumaban ako. Sabihin kong malaki yung humordak sa akin, pinuntal ako. Nakatulog ako. Ay, kung tanong kayo mo, bakit walang pasama mo kanino? Eh, dami namang tanong niya si Aling Rosa para sa sikretang investigador. So, siyempre, hanapin niya yung pangalan niya, ebidensya. Siya nga, no? Bumaba ka rito. Bakit ka? Marap ka sa akin. Ganun mga kamay mo. Yan ha, iyon mo dyan ha. Bakit daw? Muntalin mo ako dyan. Ay, ngayon nga, mami, matyagang ka eh. Matitiis ko. Halagang ito matitiis ko. Tintahin mo mabuti dito. Parang magaling ka. Hindi, sabi eh. Paano mo na yung gagawin mo? Yung tinuro ko sa'yo. Yung paigutan? Oo. Sige, parang matyagang ka eh. Huwag kang matitili, ito na ha. Sige. Ito na daw ha. Aray ko. Sinabi ko sa'yo, puntalin mo lang ako. Pinadyakan mo yata ako eh. Nadunin mo, baka matyagan eh. Ang kwata, ang kwata. Ito hawak-hawak mo. Wala ko na wala. Tang, sino hindi maniniwala pag nakita ka ngayon? Dahil sa nangyari sa inyo, paniniwalaan ka talagang pinagtulungan ka nga ng 3 katao dyan eh. Siya nga, ano? Di ba ako siyang ano? Bueno, pupunta muna kay parang Ilyong. Sa Merines, pakikitago ko lang sa kanya itong kwata. Tapos, Eh, samantalang wala ako, sumaglit ka kay Aling Rosa. Sabihin mo, hinarang ako ng 3 katao dito may pansyong. apo alis na ako. Teka. Pantayin mo muna makarating ako kay parang Ilyong. Isa ka na lumakad. Apa, dito ka muna. Hindi na pa ako nag-aaral ng walang kikilos. Taas ang kamay. Wala, huwag na rin. Tama kasi naman yung tiyanang ko, ba't napasyal-pasyal pa sa bahay namin eh. Paano ngayon yan? Di wala na akong mawawandat. Teka. Andiyan ako, tumaras mo ha. Dala kaya niya ang pera? Bahala ka. Basta magtatagaw ko rin ha. Ikaw ang bahala sa kanya. Arigado. Teka, yung pera susolo mo sigurado. Mamaya ako, akong bahala doon. Sige.
ng pera, meron kang 250 yan. Hindi ka makapagkakaila sa akin labat. Huwag mo akong patayin. Putang dalian mo! Ayan. Wala, kang lilingon-lingon. Parinig ka, sentado ako. Wala, takbo! Wala ng pera, ha? Sususunin mo sigurado yun, ha? Sigurado! Sebya! Ano yung nota? Magkinuta, ano mo nangyari? Ano nangyari? Eh, bakit kayo na itsura niya, mga ano? Nanghold po ako eh. Kinuhulat yung perang dadaling ko kay paring Kimon Destre. Ang sisi mo naman ng malas na. Eh, paano ko kayo na-hold up ka? Naglalakad ako sa Mariles. Nang biglang merong isang lalaking tumutok sa akin. Hindi ba ninyo namukhaan kung sino? Hindi na ako nakakilos eh. Binigay ko na lang yung pera. Baka ako barilin eh. Ito paano yung nangyari sa matanda? Sinupong sa ate. Ano mo, yung anak mo? Oo! Kasi yan, nung malapit siya sa pansyong, akala ko pa sabi niya sa Rizal. Kapag nga ako narinig yung pantong eh. Hindi ka nabitaw eh. Hindi ka magulang pangyayari. Hindi ko malaman kung ano talaga ho. Nangyari na natin yung pansyong job, lumapit ka ng tatlong mama. Sabi ng tatang, isang mama lang daw umutot sa kanya. Nakalimutan lang ng tatang. Sabi niya, tatlo nagtulong sa kanya. Hindi ka nabitaw. Tatapukong kita. Sabi mo, pumunta ako rito para sabihin ko sa kanila na na-hold up ka. Pagkatapos, pauwi mo ako. Hindi ka nasabi eh. Pauwi na ako. Sandali lamang dito. Huwag ka muna umot. Naliwanagan ko na mga pangyayari. Talagang hinontak ako, Aring Rosa. Hinarang ako sa Mariles. Sa pansyuntang. Sa Mariles. Sa akin kayo maniwala, Aring Rosa. Isang lalaki ang... Ba, di ba sabi niyo, tatlo lalagang bumulsigan mo lang? Yun ang sabi niyo kanina. Sinabi ko nga yun. Pero, sa akin kayo maniwala. Ano huwag na nga kayo magtalo? Sa bagay, mali sa bagay lamang yun. Utang, I'm so ashamed, I tell you. Kasalanan ko bang ma-hold up si Mariles? Sa pansyuntang. Si Mariles. Ang hirap naman sa inyo balay eh. Ginagawa niyo kami para mga batang walang isip. Eh, nakakalata na sistema ninyo ah. Inaamin ko sa inyo ako'y nagka-interest sa pera. Pero, Tama naman na ano. Utang, how could you? kudyo ka ng kudyo. Hindi niyo ako bigyan ng pagkakataon makapagpaliwanag eh. Maliwanag na ang lahat. Para patunayan ko sa inyo wala sa akin ang pera. Mag-request sa kayo ni Balay sa bahay. Alam mo naman kung saan ako nagtatago ng pera. Talaga naman ang iniisip ko rin mo yun eh. Nahihiya lang ako sa FCI sa KFC eh. Eh, wag mo kayo magpaano sa amin, Tang. Oo, mabuti nga yung sabay-sabay tayo. Para patunayan ko sa inyo na wala akong isang pera sa bahay. Right. 250. Ha? Bumbuo na yan. Saan natin tatago ngayon doon? Dito sa ball. Sa ball? Huwag din ang lalagyan niya ng pera eh. Eh, baka mawala eh. Hindi. Makikita na niya si Norjan. Ayan. Bakit? Alis mo, tumarin. Dito tayo naman batang makita. Ayan. Balik kayo. Ayan. Ayan, Balay. Nag-isilito pa ako sa'yo. Parang bugin mo yung turdo at labas sa bahay na wala kayo makikita ng isang pera. Ayan ang pura ko. Ito, tumara na ito. Gusto akong nagmutago ng pera. Kaya tignan niyo. Ako yung Tang. Ang pera. Wala na. Oh, wala po naman lagi. Sasabihin niyo wala. Bakit ako tayo dyan? Walang matang eh. Iwanan niyo muna kaya kamay niyo. Ah, gano'n. May kamakapit sila natin sa mga ilang ano. Saan hindi mo bolis? Volleyball ka ng volleyball. Ako nga, hindi ko nalalaman kung bakit napunta yan dyan eh. Eh, Rita. Sinontak ko ako eh. Inong ka ng bagong pagkakas. Wala nga ba ginagawa ko? Kaya nga. Sandal. Ako napunta ko. Sandal. Sandal. Tama ka na namin kalbo. Yun nga ang dahilan. Kaya humihingi ako ng paumanhin sa inyo lahat, lalo-lalo na sa inyong mga nano.
Eh, bakit hindi naman agad sinabing to si Eddie? Hindi sana ako lumabas na kaya ko magnano. Wala kayong dapat alalahanin sa akin, babae. Sanay naman ako sa mga ganyang kaapihan eh. Ang tapang naman. Kaya nga ho namin kayo pinasundo eh, para humingi ng paumanhin sa aming mga pagkakamali. Kumusta naman ang inyong fraternity? Tumiwalag na rin ako. Bakit? Eh, hindi na pumapasok si Roring eh. Pinatigil ng kanyang papa nung matuklasan na kasama siya sa aming kapisanan. Sila nga naman hindi ka wili-wili ang patakaran ninyo dyan sa inyong fraternity. Fraternity. Oo. Yun ang dahilan eh. Kaya humiwalay na rin ako. Hirap niya, hindi na kami nagkikita ni Oring eh. Hindi pasyalan mo sa bahay. Ang hirap nito eh, biglang paglipat ng magamay. Pati ang papa ni Oring, galit na galit sa akin. Siguro bakit ng papa niya. Eh, hindi naman. Pero masamang magalit eh. Papaalam ko muna ako sa kanila. Tanghali na yata eh. Sige. So, ganito ganun, Berta. Okay, Eddie. Diyan na tayo, ha? Ano ba? Bakit ito? Ba't ganun naman nagtangangawa? Paano mag-ilaw sa mga at hindi ko nawawan? Sino si Miko sa'yo? Yung mama ko. Yung mama babuli pa siya. Dati naman akong makita, hindi ko nawawan. Kanya nabubutas yung titik mo yan kasi siya mo. May nakatira na dyan dito ya. May bagong lipat na doon, kaya hindi ka na dapat magmalik-manabo sa puno nila. Kahit na. Sino na sisigaw-sigaw sa aking anak? Sige, sabi ko, sumurin mo siya. Kita mo, sabi pa niya dapat, hindi mo raw ako tinutulungan. Sinabi yan, ha? Oo, sabi, sinigawan na niya ako. Samahan mo ko ito. Samahan mo kitang mailang pasok ko sa lahat ng lasangan. Hindi ko daw. Tama namang nano, huwag ka nang palagiba ang usapan. Masakit sa kalooban ko isisigaw-sigawan ng pamilya ko. Ano ka, may alipin? Sige, siyang tumulong mo. Masyado matapang kasi. Mama ka, Eddie. Eddie, huwag ka makialam. Ayaw ko ng nanay eh. Natakot ka? Ipakilala mo, may malasakit kasi yung bayaw. Wala ako naman kakwenta-kwentang bagay eh. Para kayo papatay ng tao eh. Wala bang kwenta yung inapitong bayaw mo? Alam, sumama ka pakikita kasi kung paano ko ilalampas ang mukha ng tao yan. Tara. Dito ka. O, dadagdan nga. Eddie, pumatok ka. Bakit to ako? Hindi kayo na. Nakatuwad mo, oo. Nakatok ko na ngayon. Yan, tama siya nga. Kilala ko na positive. Lumabas ka, tabuktan mo. At makalala mo kung sino ako. Lumabas ka. Dali! Kailangan nyo dito. Ito nga, dahil ilang pa yung mga alam. Nagpasuloy na sasabihin mo rin. Sabi, umuwi na tayo. Ano pa nga ba? Ngayon, momento. Lumento na. Gusto ko lamang iliwanagin kung bakit todo-todo ang katok sa akin ng puwerta. Buenos días, señor. Sige na, pointed kayo na ito. Mayag na nga, ilang pa yung na. Ah, kumigil ka na bata ka. Ikaw yung ikakagalitan ko kanina, ha? Oo nga, gusto mo lumapit sa tatama. Tahamak ang bata ka. Lenos naman doon magulang ng bata na yan. Hindi ka... Ako ang magulang ng batang yan. Ah, después nagsumbong kayo, kaya kayo magpasugod sa akin na kasa? Ba, hindi ho. Kanya ko sila sinama dito para ipakilala ko kung paano ako magdisiplina ng aking anak. Alam mo ito, hingi ka ng dispensasyon sa kanila. Ba't yung iba sinabi mo na? Hingi ka ng tawad eh. Ano nga? Kayo naman para magpapatensya sa batang ito. May katigasan ng ulo eh. Nasabi ko na nga, Ben. Tayo na ito. Kami ho ang mga kapitbahay ninyo. Aha, muy bien. Ako naman ay inyo na bago na kapitbahay na si Senyor Ricaredo Terceroman. Sige, Santo. Sige, Santo. Como? Yan eh. Como? Sabi ko mo, ako si
Mariano tema di cabeza. Ako naman si Eduardo Discorso, Frelo. Ito ang Mrs. ko si Sebia. How do you do? I'm sure. Sila naman ang biyanang ko. Rosario Vida de Discorso po. Ano sumagot? Mabuti ang nakikilalanan tayo. Ayaw ko laman sa mga kapitbahay na pasagulero, manahusitero, chismoso. Papa, makikita ko ba lang? Adentro, Rick. Buti po pala yung meron pala tayong magandang kapitbahay. Yan natin, anak. Hindi ko gusto ang ugali ng mga binata na todo mira sa akin ang dalag. Pakaganda pala na anak ninyo, si Tercera Mano. Kaya sobra ang akin na paghinga. Umidawan mga binata sa akin dito. Sabihin sa kanila na hindi pwede ang bisibisita sa akin na kasa. Ang papayagan niya, ako bahala. Pwede yan, Lucien. Alis na ho kami. Adios. Ito ba, sana no? Naman namin baka tayo marinig kayo tayo na nga. Eh, kundi lang mga nakarating, pag inalampasin sa selo eh. Salamat po. Direct ang tatayaan mo ko ng paso mo. Bigil ka na, ay ko ang paso ko sa bahay. Narito na ho tayo sa bakuran ni Aling Huletang. Ah, Pamitas na ho kayo. pati paano mo nilahod ngayon? Bakit pinagbago mo ba? Patong naman. Yan ang mga tipong gusto ni Ed, mga glamorous. Glamorous. Yung asawa may puro kalokohan ang nasa ulo. Ang initas lang ng mangga, nagpaka-bihis-bihis ka pa. Ayun hutang ho, patuhin na lang nyo. Ayun hutang ha, pati lang. Pati pagturo mo, baka makuman ka nun eh. Sige na mo. Oo, papatuhin ko. Hindi na mamulit ka riyan ng bato. Sige mo sa lolo. Basta ano po malaki mo dyan. Baka pati puno, matanga yan o. Sige na hutang, patuhin mo. Lagasan nyo ang bato. Pagkasinyan ba ito? Ay, Diyos ko. Huwag ka naman kumilit ng ganyan. Sabihan mo na ako magsako. Ito ho, lagasan nyo. Ay, naku, tama. Ayan. Sige, nani ha. Tama ba? Tama na ho ito, Tan. Ano, teka muna. Uwi ka na. Oo. Makita mo nga si Tito yan, sabihin mo uwi na sa bahay yan eh. Aha. Bye. Oo, sa bahay. Ito ko, Iki. Tama na, bilis na eh. Basta pa nagmamali, wala kayo alalahanin. Malayo ko pa ba? Malapit na dito sa bandarya. E paano kung malaman pa pawis pinasal kita? Wala ko. Pero nung tumahuli ka magkasama kami ni Dot eh, bigla na lamang nabingin ka ng balat. Tangtalan nyo, meron pa kayong baril na sinasabi eh. Ano ba? Ang nakilang mo niya ang tanggil, inahaling mo pa lang. Okay, okay ha? Kaya lamang nag-aalala ako pag nalaman ng pagkaso. Eh, sabi mo, kasalanan yung sino ko yan, dami ito. Bago. Huwag mo nang masabi-sabi yung dito. Hindi mo alam magalit ang papa ko. Dinalaman pinasal natin si Aurel kung parilan ako ng papa niya. Ano na yung nasasabihin ko sa papa ko? Sabi mo, binato ka. Ayun nga. Basta gumawa ka sa bintana, yun nga ka naman sa ulo. Eh, kung itanong ko sino ang bumato. Basta hindi mo alam. Kailangan. Tandaan mo ito ha, hindi natin ipinapasal si Aurel, kaya yan nasaktan dahil meron bumasok sa kanya ha. Ay, sino ang bumato? Ako, hindi. Basta hindi natin alam. Wala nga. Oo. Wala pa ako dito eh. Hindi bali, ako na lang. Meron pa akong balik. Kahit nakatungan sa aling oring sa bintana, mayroong biglang bumato, sinumahan sa ulo. Hindi nakita. Ayun, tama, yan na. Wala. Oo. Ayun nga. Ay, hindi kayo pumili. Nakakasiya. Uwi na ka kayo na. Nakababali na bata ka? Nangyayari ka. Bago miri pa. Eh, paano nang babati-babat? Tinatanong kita sa kagaling. Sama ko, Yegi. Nilihensya ka na naman ano? Hindi, hindi na ako
Senyor Tercera. Oo, yun nga. Ay, nakadunga siya. Tapos, may bumato, tinamaan siya sa ano ko. Ako, sakit ng puto. Tapos, biglang bunso. Sino to? Pumutok ng loob. Sinigyan ka pa ng Jay. Ano ba kagagawin mo mga pinagtat? Hindi ba tumakanta? Oo, laki na yung sukat sa nangyari, Ore. Hindi lang bumatak. Hindi nga mayaman eh. Kailan ba nangyari yan? Kanina lang. Bakit ka? Sentral. Bakit kaya napalakas na gano'n ang pagkakabato ko? Anong kasang sinasabi nila? Akong pumukul ng bato eh. Aba, hindi maaari. May nagtatanong, bakit napalakas na gano'n ang pagkakabato ko? Nung inaalala ko eh, yung ama ni Oring nagkante. Ang laki-laki nun eh, parang kung balian ng buto eh. Hindi naman nalaman kung hindi bumati. Huwag masasabi ka kung kanino ha? Siyempre, ay tatango kayo eh. Yan ang gusto ko sa anak ko. Maunawain. Nagsahin na ba kayo lang? Hindi pa nga eh. Hindi ko ay magsahin, nagugutom na ako. Utusan yata ako. Lang, nalalaman ko yata kung sino ang bumato kay Aling Oring. Ang laki ng tatango. Susumbong ako. Marami pa gadget, hindi ko magsahin eh. Talaga ba kung pinutusan mo? Talagang bata ito. Uy, talaga. Uy, mamigili na siya. Saan ba natin ang yan kung tingalaw dito? Kinaganda-ganda pa, madami na. Purotos, purotos. Palilipat-lipat ang natin dito eh. Magkipag-awal na naman kayo. Huwag yan ba na kapitbahay niya ng mga kasagulero? Huwag na, magaling naman ito eh. Baka kayo ng mga tao dito. Magkipag-awal kayo natin. Ay, hindi. Basta. Siguro na leksyon yung mga kasagulero sa aking barkaw. Bahay. Galit na galit ang kanyang papa. Kaya hindi na ako tumuloy sa kanila. Siguro alam ni Eddie lahat ang mga nangyari dito sa kabila. Malay ko dyan. So, at iba to. At Bigla narinig ko kaninang naglingit siya sa mga kapitbahay. Parang tayo pa ang pinagbibintangan. Aba, dawan-dawan naman siya ng pananalita. Baka kala niya eh, kaya niya lahat ng tao dito. Kaya hindi naman yata tama. Dali ka na. Dali ka na. Aba, Ben. Ori, paano yung sunod? Anong ginagawin mo rito? Dinadalaw ko lang mo si Eddie. Masiubo kayo. Ano nangyari sa anak niya? Pinagkasira. Yan ang rason kung bakit ako ni gagalitin. Porque ni Bato ang akin na ina. Tama na yan, Papa. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Mario. Sino bumato? Pues, yan ang gusto kong maliliwanagin. Ilaw ko kami pinagbibintangan nyo. Eh, wala naman Kailan mo ba nangyari yun? Kanina ng umaga, nibubuksanin ang bintana, nidudungawin, i-disperse, ding! Bigla natama ang ulo sa bato. Naku po! Ang bata! Tatang po! Pwede siya ang tatang mo, porque ang tatang mo meron na galit sa akin. Debia! Debia! Tatang po! Bueno, ahora, at presente na ang matanda. Tuloy mo kayo. May bisita pala kayo. Lalakad mo muna. Un momento, Mama Nakal, un momento. Maliwanag kayo ba tikabay ang pangalan ko? Eh, tayo na, Papa. Y ito. Ang Mariano. Hindi ba kayo nagpupukol ng bato kanina na umaga? Ni pupukol? No, naman pupukol. Bakit yung pinagbibintangan ng tatang ko? Perdóname, señora. Pero siya lamang ang tiene na magkaroon ng motibo porque merong sama ng loob sa akin. Huwag ka na magalit, Papa. Walang puntang bagay yan. Tayo na umuwi. Talaga ako hindi. Itanong pa ninyo kay Bitoy. Sam, sino mo siya kay mamaya? Ako. Mamantangkad, hindi mo talaga ang tatangko. Hindi mo siya umalis ng bahay eh. Sam, pagkakiligod ko, pagkakamod mo nga.
lang natin. Swerte ang aking suspecha na sinano ni Bato sa kinana. Hindi, Papa. Imposibleng gawin na ni Mang Nanay. Posible! At ayaw kong nakikialiminin ka sa akin na pag-iimbestigar. Kasawarin niyo. Alam niyo, ayaw kong madama yung sinunod. Kaya ipagtatapat ko na ang buong katotohanan. Auring, Pagpatuloy niyo. Kaninang umaga, pinilit kong samahan ako ni Eddie mga siya. Oh, Ed! How could you? Walang kasalanan si Eddie, Alex Celia. Napilitan lamang siya sa pag-iusap kong samahan akong puntahan si Bert. Marahil, dahil sa labis na pag-iipit ni Papa, nahalos itulad ako sa isang bilanggo. Ay nasabik ako sa pagkakaroon ng kapila. Mabilis noon ang takbo ng dito na ito. Nang sabihin ko sa kanya, ang labis na kabigita ng aking Papa. Ay hindi niya napigilan ang biglang pagyakap sa preso. Ay naumpog ang aking noo sa salamin. At siyang dahilan ng pagkakaroon ng pugusto. Pero, porque hindi mo ni sasabihin kagad sa akin? Porque ito na lamang ang nangyari. Matagal ko nang tinangkang magpakamatay. Dahil sa labis yung pag-iipit. Pobrecita, mi hija. At pumayag ka namang isama siya mag-isa. kasama naman namin si Dito eh. Kung gano'n na nalaman ni Vicky kung paano nakukunan si Oren. Hindi kasi naman. Ganyan ka pa. Ako na bakit ito? Meron akong malaking problema. Wasa ka siyang? Meron akong malaking kompromiso kung yung stroke. Sila ito mataon ng kaibigan. Oo, yun na. Nangyari, pinustahan ko sa pada. Pinustahan ko siya na wala akong pera. Malas naman. Pinustahan ko, talo. Ikaw po siya. Magalit siya. Magalit siya. Kasasakin ako ng ganito. Kaya pinapilitang nakiusap sa kanya na sabi ko, ibigyan ko siya ng isang kinahing. Mataba. Pangako ko sa kanya bukas sa jeep. Kawawa naman taong tao. Balita ko, 42 na nasaksak ni Mike to eh. Pag nagkataon, 43 ka. Huwag mo na akong takutin. Ninemempis na ako eh. Alam ko namang palipat ang ulo mo eh. Asal-asal pa naman siya na meron akong manok na matabang inaalagaan. Mananag mga pala siya. Si Ari Rosa, meron tatlong manok na matatabas niya yung inaalagaan na. Oo nga pala, no? Ano siya? Maramot sa balahin. Siguro naubusan ka na nabilita siya. Ito nga pala. Isabihin ko nga pala sa kanyang meron akong malaking kompromiso. Sinalugay na may tutang. Hindi. Sabihin kong meron akong panauhin, nakakain dito sa atin. Isang malaking tao. Yung gantitan. Gago! Bakit ka makakaroon ng panauhin gigante? Hindi ko sabihin, isang panauhin kilala sa alta siyudad. Basta natawa. Basta digital, may kaibigan mo rin sa digital. Yan nila-bilang pati. Kung lang iyong pambulan naman yung para pagkatiwala sa ilong ano? Ang yabang-yabang mo kasi sa mayang mo ngayon, bago pa ako eh. Ilang kagad. Ang tatabaan mo, no? Tamang-tama mo yung kapista. Eh, lalayo pa naman ang pesa. Kasi kung nakawa pa naman patayin yung mga alaga ko ngayon. Kasi naman, no, parang taong ginagawa ng pag-aalaga sa kanila eh. Diba? May presyo naman. Sino mo sa tabako? Aba, si Orin! Si Orin, sinasabi ko sa yung pinsan kong si Rosana. Siya ba yung may alagang manok na nagsasalikot ng sasayaw? Ano kayo? At sila naman si Aling Sergia, ang kanyang dyan sa Rosa. Ay, nakaisalo. Ito na lamang mo. Meron mo sana kami ipakita sa inyo. Ano yun eh? Tungkol mo sana kay Carmela. Sino mo? Yan yung ang pangalan ng aking alagang inasin. Ang bantog na si Carmela. Ang siya ng manok.
Wow! Ang ganda nga pala! Carmela, how do you do? I'm here! Nawalan ng ganang magsalita si Carmela, ayaw magsayaw at labing matamlay. Kahit na may sakit, o sinisipong ka na. Pinatingnan na nga ho namin sa veterinaryo, wala naman daw yung sakit. Kailangan lamang yung sinatawag na spontaneous. Yun ang napasama sa kapwa na ho. Paano ho lagi siya napapasama sa kapwa na malaki na rin ang pera ang sinita ni Carmela. Hanga-hanga nga naman pala. Oo. Ibinalita ko sa akin ni Aurel na mapagatay sa manok at mas nilip sa pag-aalaga. Yung kaya dito ko dinala. Oo, kung yun lang naman ay makaasa kayo ng iba na yan ni Carmela. Pakikilagay ko lang sa pulungan na yan si Carmela. You're welcome, sana. Kaya ngayon lamang ginanahan kumain. Naku, mawiwili yan dito, I tell you. Sana nga. Siya, Rinota. Naabala pa namin kayo. Kung ano ba namang abala sinasabi mo? Aalis na mo kami. Kayo naman bahala kay Carmela. Maasahan mo. Alright. Siya, Carmela. Ayan, tumutin na. Tatang. Ganda po, Balay. Tatang, alam ko naman. Wala. Sige, Santay, tatabaan ng mga inahin ninyo, Balay? Huwag naman yung katitigan ng ano, baka mausok. Kayo naman, Balay. Sa loob, Sam. Please let us know what you think, and write your comments below. Meron sana kayo pakikiusap sa inyo. Ganun, Sam. Meron ako isang malaking kompromiso. Para kung maaari, mahiram ko muna ang isa ninyong inahing alaga. Anong hiram, Sam? Lulutuin. Sino ba yung lulutuin? Aba, Magnano? Sam, how could you think of doing such a thing? Tumingting ka na naman, hindi pa nalalaman kung ano aking kompromiso. Sila naman may kabigatan niya hinihiling ninyo yan Alam niyo, Balay, dipit lang naman ako ngayon Papalitan ko rin naman Baka naman ipapalit niyo isang manok sa talunan. Malito, payag na si Balay ko noon pa sinasabi. Hindi pa ninyo ako nakukumbinse, Magnano. Ikaw ba? Magnano! 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 Bakit ka? Wala akong tatang mo dito Alam mo ba yung tatang mo? Hindi ko alam. Tinalo ko sa sugal. Ang ipinangako sa akin ibabayad ni Manok. Hanggang ngayon hindi pa dinadala. Hindi ko na alam yung ba't niyo ko ginawa. Saka pa. Baka itinatago mo tatang mo. Ito itandaan mo. Kapag hindi nyo dinala sa loob ng madaling panahon ng Manok, tutuklasin ko na lamunan ninyong magama. Alam ninyo yung panahuin si Alcate ngayon sa bahay. Alam naman ninyo pagka ganitong Nagsabi ka nyo? Oo. Nakakamusta ang kaibigan niyo si Mayor? Oo, si Mayor. Yan ang dahilan kung bakit ako nanghiram sa inyo ng manok dahil sa makakain ko sa kanya. Pero niyo, Nay, isang Mayor dadalaw sa tatang. Kailangan yan. Naghihinayang naman ako sa mga alaga ko. Pero kung papalitan niyo agad Wala, hindi pa naman yata ako sinisira sa inyo sa pangako. Kailangan pa sagutin pa yan. Hindi na ako balik. Sige, ito na nga ako mga inahin. Nagpakakuha na tama ako ng mga ano. Okay na. Ano nangyari? Dumating na mo. May kanyang paligyo. Hinahanap yung matabak niya. Hindi na nga po mo. Hindi ka sa akin. Hindi ka. Magmano? Ito ko yung bata. Nakita niya nanginginig na sa tayo. Uuwi ka ba hindi? Mana? Nagdali lamang ko. Ano naman? Babawa ako niya. Yung tama? Oo. Mangyari. Uuwi ka ba sa atin? Gusto ka kang balong. Nagdali lamang. Bakit naman ano yung sinasabi ni Balitong at saka inahin? Ano yun? Ang galing po na siya. Tupad ang tatang. O ngayon? Tapos, nangabot yung bibigyan niya yung matabang inayin para gawin kahit hindi maiklo. Ika mo. Sana po, hindi ko akalain na yun. Nakalangay si Mangito, ha, Magnano? Napo ko na nga. Duko pa dyan. Mararamot kayo. Aray lang. Madam, sabay na doon ako na matabang inayin para gawin kahit hindi. Ay, sige. Ikaw ang gagawin kong practice.
kailangan makapilensya ako ng manok. Kahit sa paano paraan. Talaga naman, galit na galit yung ganito eh. Buti na lang, sinabi mo na, yung manok na bibura mo sa kanyang inayin, lalagami ka ati Celia. Mama naman sila. Mamayang gabi, kukunin ko sa kulungan nila ang manok habang sila ay natutulog. Aba, masama yung tao, nakaw yung gano'n. Hindi pa kayo dito. Kung sa ibang tao mo gagawin yun, nakaw. Si Alia Rosa naman ay hindi pa sa atin. Amot. Ang tawag doon ay amot. Para ipahamak mo na naman ako? Hindi na daw. Hindi na. Eh, paano yung manala ko ang manok, maiiwa yun. Pakikilala ko sa kanila kung paano ako humuli ng manok na hindi pipiyo. Talaga daw? Oo. Talaga. Makikita nila. Matulog, mantika eh. Paano naman? Pagod at ako sa kasada. Sino ba? Baka sila na yan. Sige kaya. Sige kayo, maupo kayo. Kaya tanghali naman siya maupo ka. Alam niyo, kaya kayo tumatawag. Dahil nawala yung manok. Hindi ko malaman kung sino nagnakaw. Kung gano'n mo, hindi malaman nakapit ka nila. Hindi sana may nabitin sa amin siya. Baka naman merong nakatik-tik na nalit sa Carmela yung manok na kuwela. Talagang mahalaga yun. Panhin na ako ng daling ko yan dito eh. Hindi dinanda ko at sino mga nagnakaw. Mababait naman ang mga tao dito sa lugar natin. Wala naman ang magnanakaw dito sa Caloocan eh. Ang tatang? Sino? Aba, ang humihingi nga pala naman si Mang Nano kahapon. Hindi naman ang gagawin ng tatang yun. Kahit na kami si Mang Nano eh, hindi naman magnanakaw. Sino yung Mang Nano?
Aba, tatay ni Sebe yun. Ang mabuti yata puntahan natin sa kanila at baka sakaling naroon niya. Eh, tila yata nakakaya kay Sebe yung ganun eh. Kami nga ang dapat mahiya sa inyo dahil sa pagkawala ni Carmela. Yan nga naman, pinagkatiwala niyo sa amin baka magkakagano. Mama ka na rin, Celia. Talaga naman. Kasama na rin ako. Break tayo na. Whenever you be. Whenever you be. Hindi pala amot yung ginawa niya. Nako eh. Ba't yung sasabihin mo? Yung mangyari, ang nakuha ninyong manok, hindi manok niya Rosa. Yung manok na si Carmela. Carmela? Opo. O kaya nabalitaan ko manok na nakuwela ng nagsasalita sa kantayaw. Opo, Sam. Ano naman nasa sa pulungan niya yun, Rosa? Eh, paano pinag-iusap to pinsan ni Tongit? At ni Aling Oring pala. Hindi ko akalain na yung manok na binalihan ko ng Lady. Carmela pala. Magsisipan na lang sila, Sam. Kawawa naman ang balay ko. Sino nang balayan mo si Manda, Igoro eh. Ano? Bakit? Lalamang ba nila ang kukuha ng manok? Oo, sabi na Ate Celia, baka raw kayo eh. Ang ate Seda mo? Kung Seda, bakit naman ako ginaganito ng ating anak? Kaya nga ako sa mama sila yung papunta dito dahil papunta na sila eh, dito eh. Yung mga sila. Kaya na nga siya magtago ka ng sila. Teka, ititandaan mo ka. Huwag mo kalilimutan. Sabihin mo kahapon pa ako ng tanghali yung malit at hindi pa ako umuwi. Eh, punta niyo saan kayo naroon. Sige, kayo na lang ang umakyat. Mahalaga pa akong pupuntahan eh. Sabihin mong nasa balibagbag ako at nakikipag-meeting di abante. Oo, tandaan nila. Huwag mo kalilimutan. Kahapon pa ako ng tanghali dito. Wala. O sige, basta may nakala. Sige. Aring. Sige ka. Bye-bye. Nangyari, nag-iisip ako na tulog ang ako dito. Wala ang tatang eh. Hindi ba sinabi sa'yo kung saan niya nagpunta? Sabi niya sa akin sa baryo pagpagkaw, makipag-meeting di abante. Kailan pa umalis? Kahapon banta nga yun. Uy, kung ganun hindi maalis manalo ang kumuha ng manok. Manok, hindi na naman ang nagtatapong ang tatang eh. Bakit? Hindi ba alam yun? Ang God naman sa hindi pala ang tatang ko. Tumigil ka lang yan. Natulogin niyo. Mahilig din pala sa politika ang father mo. Pero hindi sa bari pagpapagabihan ko pa eh. Tama na dito. Iuwitin niyo. Oo nga naman. Yung tatang sa bahay ka naman nangalian. Asya, tayo na. Tayo na. Tayo na ha. Baba. Ikat ka na, Tam. Malayo na sila. Hindi ka na pauwi kay Kasmeta. Kailangan ko na kayo nga. Salamat anak. Salamat. Wala ko. Talagang ito ay maaari ko ng pagkasiwalaan. Parihin na, sinuruhan lang. Balita ko eh, hindi yata tayo papasok sa Greta. Kawawa naman si Rosana na eh. Iyak nga na iyak. Okay. Maalala ko nga pala, ano daw ba yung kailangan ni Oring kay Celia? Naparito si Oring at sinabing dumating daw yata yung ama ni Rosana na Bilinita. Oh. At ibinalita naman daw yata ng Oring na maganda ang boses ng asawa mo. Ah, kailangan lamang ng ta. Oo. Malaki daw kontrata yata eh. Doon daw sa Sergio
saan tayo? Stage show. Bakit? Stage show, Nay. 10 taon nga pala naman ang anak ko sa prelo eh. Mabaka na. Bakit na dyan? Ay, Daddy. Ba't yung kasama tatang mo? Matamlay daw ang katawan niya. Sabi na, iaayatang sa inuman. Hindi makawit at kanatingan. Ewan ko sa sarili niya kasi hindi walang yan. Alisay, ilagay mo nga muna si Rosemary at meron na akong gagawin sa itas, ha? Apa? Ingatan mo yan, ha? Kasi ikaw na magkano? No. Lama-lama, pinalalaro ng anak mo eh. Ano ba nga, sumama ka sa tito ni Tito, matalaro siya. Teacher! Hoy, boy. Ito yung aking may name, hindi ako boy. Dito ba nakatira si... Uy, Eddie! Pagkete! Ano, kumusta? Mabuti. Ilan na bang baby mo? Ay, pa lamang. Wala ka na ba sa police force niya? Nasa NBI ako ngayon. Ang aking mga kasamahan, si Camacho, si Andan, at si Velasquez. Kumusta kayo? Pero mga stars, makainom. Dito na lang. Buti na, pasyal kayo. Dahil sa nangyaring patayan ng gabi sa Barrio Bagbag, nagmamanman kami sa Kalapit Barrio. Kailan ba nangyari yun? Noong gabi magkaroon doon ng meeting di Abase. Barrio Bagbag. Sino ba napatay? Isang babaeng nagngangalang Carmela de la Cruz. Tindero yun ng tuba. Nakilala bang pumatay? Hindi nga raw eh. Alaan mong sinakalat pinilipit palig. Lasing daw yata yung pumatay eh. Kawawa naman, no? Sandali lamang, kukuha ko yung mga inom, ha? Agad naman na huli mo, sinabi na wala akong peret. Huwag mo nag-usay, kampaling kita dyan eh. Sabi naman akong hindi. Pag nagkaroon ng pa, bibili kita ng tindahan para sa'yo ng lahat ng kendi. Ba't nag-minit? Sinturon. Okay na lang, wala akong sinturon. Lobo ka. Nusumpong ko tayo sa tatay para pilipitin ng leg mo. Pamukha ang ginawa kay Carmela eh. Sige. Hindi lang ba ng... Sinong Carmelang pinilipit ang sinasabi mo? Bakit mo niya? Hindi kita sinasaktan na. Wala naman talaga dito tatang ko eh. Saan siya naroon? Nasa Barrio Bagbag. Nakapag-meeting siya, nilasing daw siya doon, kaya hindi siya nakauwi. Siguro hinahanap natin. Nagbubasa na ba? Kala, oo, matagal na. Siya nga pumatay kay Carmela. Bakit ito? Maninong anak ito? Beta niya ko gawin. Ito, anak ko siya ng balai ko. Ba't niya titanong kung kanina ko anak, ano ko singaw? Kailangan kong investigasyon ngayon din. Tena! Eh bakit naman ho yung anak kayo niyo imbestigahan? Kailangan kong investigahan. Inyong balay sa sarang pagpatay kay Carmela. Bakit, eh? Sorry, Eddie. Saka na kami babalik. Kailangan investigahin ko ang tatang nito sa pagpatay kay Carmela. Ayun sa kanya. Ano ba nangyari, Nay? Eh, sinama nila si Bitoy para ituro si Magnano dahil daw doon sa naganap na patayan. Hindi naman ako maniniwalang maaaring masangkot ang tatang sa ganun. Umali. Tama ka na nakain ng Diyos. Ba't sino mga kasama mo? Ha? Wala akong nalalaman tungkol kay Carmela. Abay, hindi ba sinabi ko sana? Nasa balik pagbag ako. Sinabi mo pero Yan nga ang gusto namin liwanagin, Mr. Mariano kay Batikabes po. Tawagin na lamang ninyo kung nano. Bueno, mga. Talaga bang nandun kayo sa Barrio Bagbag noong gabi kita sa meeting di Abante? Oo, totoo.
Maraming titistigo sa akin. Anong ginawa ninyo doon? Nakikinig ako ng meeting. Mahilig ko ata ako dyan. Hindi ba naman kayo nayaya ng mga kaibigan upang mag-inuman? Baka oo. Nilasing pa nga nila ako eh. Isang nagtitinda ng tuba doon. Tiyak na doon kayo nag-inuman. Babaeng matutuma. Carmela de. O tama o. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay. Hindi ako magpatay ng tao. Eh, sa hukuman na kayo magpaliwanag. Mabuti pa itawag mo na sa headquarters na nahuli na natin ang kriminal. Yes, sir. Sinusumpa ko hindi akong pumatay. Kahit na itanong pa ninyo kay Bitoy. Tama ang sinabing tata ko, talaga namang hindi siya pumatay. Hindi naman siya nagpupunta sa meeting eh. Yan naman totoo. Gawa-gawaan ko lamang yan. Dahil lang ito. Bakit hindi akong pumatay? Ba't hindi pa niyo pagkatasak ng sabi hindi kayo pumatay? Kaya naman ang mangyano, magsabi na kayo ng katotohanan. Mahirap na baka kayo matigalan ka. O di kayo mabilang mo kayo habang buhay. Tendang. Maganda to. Biglang-bigla mo naman. Wala naman kayong ebidensya. Mari nga naman nakamali kayo, Pepe. Lahat ng kanyang pahayag at ang kanyang pagiging kalbo ay siyang nagpapatunay na siya ang pumatay kay Carmela de la Cruz. Talagang hindi ako napupunta sa Balibasbas. May pinatay nga akong Carmela. Eh di kayo nga. Pero hindi na si Carmela magtutupad. Eh, sino mangyano? Tuwalin niyo ako balahin. Ang pinatay ko si Carmela, ang manok na kuwela. Ganun nga, mamang pulis na si Teta. Sabi lang ni Tang-Tang, nasa bali pagbagsak para huwag siyang pagbintangan na aling Rosanang. Nakatawagan mo. Yes, sir. At hindi na lang kailangan dalhin si Mariano pati Cabeza. Okay. Kapag kung nahuli na raw at umami na ang pumatay kay Carmela de la Cruz. Ay, salamat. Hindi rin ako. Kayo na ang bahalang magpasensya sa mga nangyari. Magdaan muna kayo sa bahay, Pepe. At saka na, sorry na lang hindi sa mga nangyari. I understand, Pepe. Tungkulin mo na. Diyan na kayo mga nanang. Alis na kami palae. Yan daw, galit na sila dati lahat. Sinapiyan ko lahat ang aking ginagawang pagkakasa. Tedya, Nay, tagal ko nang pinakikita niyo sa anak. Hindi na ako pa rin. Eh, siguro yun nahiya dahil sa pagkamatay ni Carmela. Hindi naman siguro nila akalain na si Carmela ang kanilang nakatay. Eh, Martimaro naman na alam ng tatang na yun ang manok na kuwela. Eh, hindi naman siguro gagalawin ng tatang yun. Kung sakali mo gagawin sila nito, sabi nyo na lang na, kasi may ganang nangyari. Ati Celia! Si Bitoy! Ati meron pa bang ang pagkain na bubul ng mati? Aba, narinig ba ni Aling Rosana? Nahiya pa ito. Maraming dyan sa labas. Eh, saan ka nandang tatang mo? Pupunta doon siya sa kapatid niya Alimbalang. Pagkatapos pupunta sa butika ni Maestro. Bakit ito may sakit ng tatang? Wala. Eh, baka doon na naman mangungutang. Talaga naman nakakainig sa tatang kumisan eh. Ang lakas-lakas ng utang, hina-hina naman magbayad. Kung malilintikan niyan si Mang Nano kay Aling Baran. Eh, galit na galit niya si Aling Baran na inutangan na hindi binabayaran eh. Uy, baka malaki na naungutang nun. Alam niyo, nasabi ko na sa tapak ko ang tipo ng tatang mo. At gusto daw siyang makausap. Baka isasali sa Santa Cruz de Mayo. Siguro mo. Eh, paano Celia? Sasabihin ko sa papa pagdating na payag ka ng sumari sa amin. Eh, sasabihin ko muna kay Ed. Sige, alis na muna ako. Sige. Ako sasabihin ko kay Eddie. Sige, kumain na naman sa labas. Pero nagbibiro lang ako eh. Napahiya ko siya. Hindi niya nahugaling yan dito. Ano pala mahiya?
Halika sa taso, wala akong mahal sa sinasabi. Halika. May malaking kapamak na nangyari sa may putika. Isang kita ko nangyari. At nakilala ko yung isa. Alin sa iyo? Nakapoy parating ang putika. Siya naman paglabas sa mga gold topper. Nagtago ko sa may poste. Palagay kong ako lang kasi sa kanila. Wala nang iba. Taga dito ba daw? Hindi. Nang sila'y pasakay na ng motor. Naalis sa takip ng mukha ng isa. Nakilala ko. Siguro tayo Magno. Ikaw ba yun ka? Oo, panahon pa ng hapon. Sika yun. At walang pwede sa kanya pumatay ng tao eh. Ba't hindi mo sumbong sa pulis? Naluloko ba ako? Susumbugin sa pulis? Alam mo bang ginagawa si Tayo Magno na malaman niya kung sino man ang kumasa sa may kapangyarihan? Pinipistay ang katawan ng grass gun. Ano wala nilang hilig na banda? Kagaya ng titira, ay erang hindi. Ganon. Kung hindi niyang kantang yan ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, malaman niyang may magsumbong sa may kapangyarihan. Hindi na niya binibigyan ng pagkakataong kumanta. Ginag-grass gun na. Alaway, bibigyan ko sa mama, alaway. Kaya nga ako nagmamatay, ninenervous ako eh. Sa bako siya magtali akong umuwi eh. Kaya ito huwag masabi ko kanino na nalalaman ko kung sino ang mga ultapit. Bakit daw? Oras na malaman yan. Siguro tayo Magno, pahahalki ako sa kanya makasamahan. Kaya tanda mo, huwag masabi-sabi kahit kanino. Pwede ako magsasabi. Sorry, madam. Kanina pa pakikinig mga ano? Basta kayo natin pala. Ganito ako mag-ano, mag-ingat kayo. Anong ginawa ko ako? Hindi naman loko tama. Hindi, Tritol. Eh, sino? Tinatanpan nyo? Alin ba lang, wala akong nalalaman at hindi ginawang masamang sa inyo. Kumuha kayo ng pera sa kapatid ko, 183 pesos. Aba, hindi ako Kumuha nga dyan, kumuha kayo. Pero putita po naman tatang na puta o. Kung mabasa sa lupa, baka nakalamit sa salita na matatanda. Minsan naman talaga, kung nutuya mo daw nga. Bababa ka ba o ano? Oo. Ay, nasabi mo lang ako kalimutan yung siligang tatang ko. Alam niyo, alin ba lang? Wala namang kaso na tanggap ng inyong kapatid na ako'y kuha sa kanilang pera. Hindi kayo magbabayad. Hindi. Aba magkano? Huwag niyo akong pagalitin, baka maghalo ang balat ng lalukan. Bakit naman inyong paghahalo eh? Dahil kasalanan ko bang ako'y pautangin ng inyong kapatid nang wala namang kasulatan? Kung ganon, di kayo magbabayad. Hindi ho. Kung gusto ninyo, magdemanda kayo. Hindi ako magdidemanda. Pupuntahan ko si Good Magno. Pupuntahan ko si Good Magno at sasabihin kong kayo ang nakakita sa kanya ng siya'y mangkoda. Alin ba? Papatayin ako nun. Kung ganon magbabayad kayo, Wala ko akong pera eh. kung ganon sasabihin ko kay Good Magno na kayo'y malapit ng kumanta sa pulis. Alin ba yan? Alin ba yan? Ano ba yan? Senda. Ano ko ba yun? Itawag mo ang Senda. Nano. Nano. Nagagawa ka ng kalukuhan at babanggitin ang aking pangalan. Kaya nangyayang kapatid sa Tessa. Senda. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang mabuti pa kaya ipaglasbang ka na kay Tita Magno. At nang ikaw magkasama na din sa Tita. Kapit niya sa Tita. Bakit ang walang mag-aalaga? Titigon, walang mag-aalaga. Kung kayo pangako mo sa akin kayo magbabagong buhay at magpapapabuti. Napahan mo sana ang aking anak. Senda! Senda! Bakit ka umiyak? Bakit inakausap niya? Wala. Dipon, ikaw ang bahala dito. Mahalin mo at isedya mo. Kuya Ali, Saan kayo pupunta? mamumundo. Malamuktan. Hindi na malay. Mabuti na ron. Tugan ako ng violin ni Good Time Magno.
Kailan pa rin tindang bilin niya? Gado, hindi talagang bilin yun. Yun ang grasya na nakalagay sa kahan ng bilin. Hindi pa naman kayo kumakantay sa pulida. Si Aling Marang, siyang magsusumbong kay Guntay Magno pag hindi mo siya binayaran. Hindi mo yaran niya dyan. Wala nga akong pata eh. Pumunta ka sa ating Kenya. Minero, kuya siya, kuya Eddie. Bahala na dito. Kaya ako napunta dito, para humingi ng tulong sa inyo. Wala ko kami magagawa ng plano mo. Talaga, papabayanan ninyo ako mamatay? Hindi naman siguro gagawin ni Aling Barang yun. Ano pang hindi? Galit na galit. Anong malay mo? Baka nagsumbong na yung kay Guntay Magno. Hindi naman ako naniniwala na makakawala Aling Barang yun. Hirap sa inyo. Puro kayo pagbabakan sa kali. Nakikita na ninyong nabibingit ako sa kamatayan eh. Parang hindi kayo nasipikatig eh. Ang tatang naman. Saka wala ako kami pera na sir, kundi wawalang piso. Puro barya pa. Sa lahat ng manugang, ikaw ang walang kasabi-silbi. Hindi ba ako nagkaroon ng sweldo sa iyo? Kawawa naman ang lolo ko. Daddy, tulungan na ninyo siya. Buti pa sa inyo, apo ko marunong mag-alala. Eh, paano ang gagawin ko, Tang? Problema mo na yan. Hayaan niyo Tang at gagawa ko kami ng paraan para makapag-ipon ng 183 pesos ng may pambayad niyo. Mag-iipon ba? Maiintayin pa ba muna ninyong magbistay sa balang katawan ko? Ba, anong klase ko yung anak? Baka kung sakaling may makita akong mautangan ka na eh. Baka sakali na naman. Abay, kailangan ko yung halagang yan sa lalong madaling panahon. Aba, mas mahigpit pa pala naman kayo kesa kay Aling Barang eh. O wala ako kami siguradong mapakukunan yung ganyang halaga sa mga ganitong kagipitan. Sige, huwag ninyo akong intindihin. Pabayaan ninyo akong mamatay. Hayaan niyo Tang, oras na nagkaroon mo kami O, tanda mo ito, Ede. Oras na hindi mo ako natulungan at ako'y napatay ni Guntay Magno. Humanda ka sa akin, humanda ka sa akin. Totoy! Ako yung nagtitipan na bilin. Dito ba nakatira ang taong kumakanta? Sino kumakatawa? Yung kalbo, yung kumakanta. Wala naman nung kalbong kumakanta dito. Ang tatang ko eh. Kulit na kulit ang bog. Saka gwapo ba din? Ba't kanila? Kunyaro yung bilin eh. Sayang, ito sana ang good time niya eh. Putal. Ito masusi. Ano ka mo? Wala ako. Kasi huwag ka na umiyak ha? Opo. Alis na ako. Opo. Ay, sa aling barang na. Aba, magandang umaga po. Kung kayo Aling Barang, salamat. Dapat siya kayo. Naparito ako upang magsumbong sa inyo eh. Yung tatang mo sa diya. Sinamantala ang kapatid ko, nangutang, ayaw magbayad. Nakakaya naman sa inyo, Aling Barang. Talaga. Kaya isipan ko tuloy na magsumbong kay Guntay Magno eh. Aling Barang naman. Talaga, Aling Rosa. Galit ako sa mga taong mga manggagansyo. Eh, kung meron lang sana kami ni Ed, sana naabunuhan na namin sa inyo. Meron ako dito ng konti. Sentimos. Hindi pa rin na. Sila kailangan talagang bigyan ng leksyon ng matandang karbong yan. Hadi ho, kakausapin ko ang tatang ko. Ay, ikaw bahala. At na kailangan mo sumupa kay Good Time Magno. Kilala ko na. Mananakay tayo na eh. Ang tatang ko. Tawa naman ang tatang ko. Baby, ako na yung umiyak. Ako na yung magkaya ng pagkaraan. Sir, mahal mo, laki ng binibigay. 2,000 piso. Hindi mo makakahuli ng kontak yung mga ito. Ito ba yun? Oo! Ay, tatang ko. Yan. Nakakuha ba kayo ng pera? Hindi nga eh. Naku, lagot kayo ngayon. Bakit? Naanap kayo eh. Good Time Magno. Ang tawa niya, may dala pang paan ng biling. Mo, Joseph. God, God. Tinatanong sa akin yung taong kalbo na kumakanta.
Alimbaran. Si Alimbaran hindi na ako binigyan ng pagkakataon. Babalik daw. Bungagati. Babalik daw siya tama. Anak, kailangan mamuntok na ako. Bakit kayo mag-iiya ka? Like pa ninyo namatayan. Malapit na nga. Sininiya ka ninyo. Kaya ako, Kanyari, papatayin ng taon ni Buta Magno. Bakit siya papag-iinitan ng mga gangster? Eh, paano? Diyan na nakita ng tatanggo ang mga usapin ng usapin si Maisaw. Hindi ko tayo magbigay ka mo. Oo, kaya nga inaanting ang tatanggo sa bahay namin eh. Huwag kayo mag-iiya ka. Malaking kwarta ito. Malaking kwarta ba ka mo? Oo. At hantang magkaloob ng 2,000 piso si Mag-Estong kung sino mang makakahuli sa mga holdater. 2,000 piso? Totoo, mga ano. Yan yung akong pinag-uusapan namin dito eh. Sabi ni Bitoy, nagpunta raw sa inyo sa bahay ang tawa ni Good Time Magno. O, totoo naman eh, inaanting ang tatanggo eh. Malaking pagkakataon ito. At para pa sa atin ang 2,000 piso. Kayo lamang? Natitiyak kaya ninyong babalik si Good Time Magno sa inyong bahay. tiyak yun. Para naman hindi nyo kilala si Good Time Magno. Eh kung gano'n, ganito ang ating gagawin. Anong Vicente? Upo mo kayo. Bakit ho, Anong Vicente? Eh kaya ako bumalik dahil hindi ko matakbuhan ang bahay ng lalo. Hindi mo ba yung sa Kalyon de mi Alma, Rosas na matampuhin? Doble ticket takot ng pote. Dobre kotse tapat ng puso. Ang nga ako na Doon nga ho. Eh, sino ang nakausap niyo ron? Yung bang batang malaki na malalaki ng ugat sa binti. Si Victor ho yan, kapatid ko. Baka akala kubrador kayo. Ba hindi mo, dala ko aking dyan eh. Upang masubukan kong boses si Mang Lalo at makita ko tuloy yung kanyang tipo. Mabuti ko ho, samahan ko na kayo doon. Mabuti na. Bebya! Alimbaran! Magandang umaga po. Po kayo? Bakit ho? Gusto ko humingi ng paumanhin sa'yo, Bebya, at kaya hindi sa tatang mo. Tungkol ba doon sa utang? Pinatatawad na siya ng kapatid ko. I'm really very ashamed, I tell you. Kung gayon ay maraming salamat at sabihin ko sa tatang ko. Hindi na bale. Ako lang pupunta sa kanya at hindi siya nag-aalala. Kung gano'n na mabuti pa, Vicente, sumama na lang kayo kay Alimbaran kasi hindi ako makakasama sa inyo eh. Oo. Mang Vicente. Ako yun. Baka may was-was kayo magselos pa na. Yung misis ka lang. Wala akong byudo. Biyuda! Ako naman ang hindi biyuda, pero nasa Amerika kasawat mo eh. Hindi namin magaling. Tayo na. Diyos ko. Nay! Wala pa ba si Eddie? Wala pa nga. Kanina ko pa inaantay eh. Ano ba tinanghali? Nadaanan ko si Pepe sa plaza, nakausap kami. Nahuli na pala nila yung pangkat na ng order ko mga ito. Yung mga tao, mga magno. Wala pa. Tumalapit na. Ang tatang. Tumawag ng mga kasamahan. Inaabangan sa bahay namin ang mga pangkat ni Dr. Magno. Para butin. Ano ba? Huwag ka naman alisin. Sinamay sa akin para makapagtigay sa 2,000 piso. Ano ba karoon na pinasahan sabi mga bitay? Sumalay kayo hindi ako kayo ng buwan siya. Sabi sa inyo. Totoo, si Mang Ito magbibigay ng 2,000 piso para kung sino makakakuha rin sa kung sino makakadakit dun sa taon ni Dr. Magno. Kalukuhan, nahuli na po. Nahuli ka. Oo, si Pepe nakahuli. Nahuli nakadendong ko pa lang ngayon eh. Kasama si Alimbaran eh. Apa? Mga Vicente. Baka mapagkamanan nyo. Baka mabuti pa daanan natin sila Rosana nang malaman kung ano nangyayari sa kanya. Dahil tayo yun.
walang niya. Kaya ba pa nagtama? Manalo? Pagkalin ninyo at kami na bahala dito. Ricardo. Manalo? Ano kailangan nyo? Kayo si Manalo, di ba? Ako nga. Kung kayo yung kumakanta. Eh, alam nyo, ito muna kayo. Huwag nyo muna buktan. Ito muna kayo. Tuloy kayo. Huwag ko pinatulitan. Patawarin ninyo. Ngayon ko lang nalaman na napakalaki ng aking pagkakamali. Bakit kayo po bigla-bigla? Basta bigla namin yung papa ko. Hindi ba, Dave? Wala po, Dave. Bata! Paano po putuloy dyan? Yung nga! Paano po putuloy dyan? Buhin lang pa dito. Sentang na naman. Dahil na. Sige. Itinanggalin na ako. Nakalimutin na ba? Ang ama mo. Ay, kaya sabi rin ba sa Mayo? Paano tumigil-tigil ka, Eddie, ha? Hindi naman tanda mo, isasali ka ako. Hindi mo kapanda ang mga doon. Uy, tama na mula na sumabot sa pelo. Mga masina yun. Ay, si Robert! Tuloy ka. Magandang umaga po, Ademasa. Magandang naman. Kanya ho kami na parito para anyayahan kayong lahat na makasali sa sakong yung gagawin. Para mo lalong sumaya. Kayo na lang ang mga kabataan. Ano pang pagkagawin ko din yung matandaan ako? Pati ba ako, taga na rin? I'm not a lady anymore. Ang papangalan sana ang bahala doon. Marami lang itong pinakamalakit masaya sa tapusan. Siyempre naman, magkasama kayo ni Aurel. Maalala ko nga pala, nagdalang pa pa kinamang nano Oo nga, at para sabihin na kasama siya. Ay, salamat naman at napasali ang aking balay. Alis na ho kami at marami pa kami asit at uwi. Adala. na kayo lahat. Adyan. Naku siguro makatapos na sa Sakos de Mayo, isa na lang malaki okasyon, ano ha? Ano yun? Ano pa, di? Santa Pao! Pamaywan namin muna kayo. Adyan. Bye. Bye, Bert. Kabagay sila na eh. Buti naman at magkasundo na si Bernie sa Caribbean at Terra Mata. At tiwalang-tiwala pa ho ang papa ni Odin sa kabaitan ni Bert.